Again mga kabady, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, magkakandak tayo ng hydro testing dito sa project na ating ginagawa. At ang ating i-hydro test mga kabady ay itong pipings ng ating water lines para dito sa second floor CR. At ito na nga mga kabady, itong ating water line piping connection na ating isa-subject sa hydro test. So, makikita nyo, ito yung mga fittings dito sa CR. Makikita nyo, ito yung ayan yung hot and cold. Okay, ito yung para sa bidet. At ito yung ating gate valve. Yan ang nagko-control para sa kung meron tayong maintenance. Sa pag-hydro test, kailangan naka-full open ang ating gate valve para lahat ng pipes ay ma-pressurize. Okay? Bali, ganyan ang direksyon ng tubig. Ayan, pupunta dyan. Nadaan sa mga fitting, doon sa mga fusion joints. Okay. Once na na-subject yan sa pressure, okay, above working pressure ng ating pipes. So, makikita natin kung magkakaroon ng mga leakage, mga kabady. But before that, kailangan i-ensure natin na kailangan mahigpit ang ating mga water outlets dahil isa-subject na sa 3 megapascals. At may possibility na mag-leak o kaya mag-burst yung mga end cap na yan, mga kabady. So, kailangan na mahigpit o i-tighten natin, mga kabady. So, lahat ng mga fittings, kailangan mahigpit siya. Okay. Bago tayo mag-conduct ng hydro test o bago tayo mag-pump ng tubig, papunta sa mga pipes na yan. Okay. So, kapag okay na, pwede na tayong mag-conduct ng testing. Bali, ito pala mga kabady yung ating hydro testing machine. So, makikita nyo, merong nakalagay din na tubig sa machine. Ayan yung kanyang pressure gauge para makita natin kung hanggang saan yung ma-read natin yung pressure habang pinapump natin yung tubig papunta sa pipe na yan. Yan yung papunta doon sa second floor CR na nakita nyo kanina, mga kabady. So, yung pipe na yan, pupunuin natin ng tubig sa pamamagitan ng hydro testing machine. Ipapump yung tubig papunta dyan sa mga pipes, and then i-observe natin yung pressure. Okay? Kailangan i-subject natin yung pipe sa above working pressure ng pipe, which is 20 bars or 2 megapascal. Ito pala mga kabady yung ating specification sa pipe na ating ginamit. PN20. Okay, at nag-conform naman ito sa German standard with regards to PPR pipes. Okay, i-try natin na i-pump ang tubig. Make sure na nakasara yung ating valve. Oh, no, naka-open yung valve para pumasok yung tubig sa mga pipes. So, ganito mga kabady yung proseso ng pag-hydro test o leak test sa mga pipings natin na naka-installed sa ating mga establishments o sa mga project na ating ginagawa. I-pump lang natin hanggang sa tumaas yung pressure at
makikita natin yan sa ating pressure gauge. Habang pinapump natin yan, tumataas yung pressure gradually. Makikita nyo yan. Tumataas yung pressure. So, kailangan umabot tayo sa 30 bars or 3 megapascals. Ayan, medyo mahirap na siyang i-pump. So, ibig sabihin, napupuno na yung ating pump at nabawasan na yung tubig dito sa ating basin. Ayan, nakikita nyo yung gauge. Tumataas na yung gauge. So, i-pump pa rin natin hanggang ma-reach niya yung 30 bars or 3 megapascals of pressure, mga kabady. Konti na lang, marireach na natin yung ating 30 bars or 3 megapascals. Okay. This time, na-reach natin mga kabady yung 30 megapascal or 30, 3 megapascals or 30 bars of pressure. So, stop, kailangan stop na tayo sa pagpapump ng tubig sa ating pipes na ating tinetest mga kabady. So, aakyat tayo sa taas and then i-observe natin yung mga fittings sa mga fusion joints kung magkakaroon siya ng leak or tagas or leakage. So, makikita natin. Andito na nga tayo mga kabady sa second floor. Ayan, pagkatapos nating ma-reach yung 30 bars na pressure, i-observe natin kung magkakaroon ng leaks dito sa mga pipings na to mga kabady. Ayan, i-observe natin yung mga fittings like elbows. So, makikita nyo nakasubject yan sa pressure or yung pipes na yan, water pipe line na yan ay pressurized. I-observe natin lahat, pati sa gate valve, yung mga dugtong, yung mga fusion joints, kung saan tayo nagtugtong ng ating PPR pipes, sa mga elbows. So lahat i-observe natin kung magkakaroon ng leak. Makikita natin dito. So para wala tayong nakikita na tagas o tulo, leak. Ayan. Ayan, papunta yan sa ating hot and cold. Ito papunta sa bidet. So far wala siyang leak mga kabady. So, ibig sabihin, maganda yung pagkaka-fuse ng ating PPR pipes. Maging dito sa ating hot and cold mixing valve area, dito yung mixing valve area. So, wala siyang visible leaks or tulo, mga kabady. So, meaning, maganda yung pagkaka-install ng ating PPR pipes. Ito naman yung sa heater unit, yung bandang taas na, yung portion na yan, yung bandang taas. Diyan nakalagay yung inlet and outlet sa heater units. Water heater unit. Ayun, nakikita nyo medyo may
umatak na tubig galing sa elbow. So, galing lang ito dun sa hindi ganong nalagyan ng Teflon, kaya meron niyang leak na konti, mga kabady. So, hindi may tuturing na trouble yun kasi hindi naman siya sa joint nang galing, kundi sa end plug. So, kulang lang siya sa Teflon. Ang importante yung mga joints na to kasi ito yung parte na tatakpan ng ating tiles. At once na natakpan na ng tiles na yan, natakpan na ng tiles, so kailangan sure talaga, sigurado tayo na walang tulo o walang leak, So, para maiwasan ang ating yun ang repairs. kagandahan mga kabady kapag nagkakandak tayo ng leak test or hydro test sa ating mga water lines, sa ating mga pipes. So, dito sa ginawa nating testing, so far, wala naman siyang, wala tayong nakikitang leak sa mga joints, sa mga fusion joints. Okay, sa mga water outlets, yung mga water outlets na yan, sa hot and cold. Okay, dito sa may bidet, dito sa may lavatory. So far, wala namang leaks mga kabady. At ang pipes na yan ay subjected to 30 bars or 3 megapascals. Okay? Kasi ang working pressure ng pipes natin dito is 20 bars or 2 MPa. So, i-pressure natin siya sa 30 bars or 3 megapascal. Para kung magkalik man, okay, makita natin kung magkakalik sa mga joints. So, yun ang purpose ng ating hydro testing. Okay, mas maganda ito ginagawa sa ganitong stage ng construction. Lalo na doon sa mga establishments na may dalawang palapag pataas. Dahil isang malaking problema yan mga kabady kapag tapos na ang bahay tapos magkakaroon ng leaks o problema yan sa homeowner, sa may-ari ng building o sa tenant mga kabady. So, yan muna mga kabady ang sa vlog natin ngayong araw tungkol sa hydro testing. Thank you sa nanonood na aking YouTube channel.